Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, Kongreso natakot, hala, lahat nataranta kay BP Sara. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si Yusek Claire Castro. Ito po ang sabi ni Yusek Castro mga kababayan. Oh, sakaling nakagat o nakalmot kayo ng inyong mga alagang aso at pusa, nangangamba sa rabies, libre po ang pagbabakuna sa mga government hospitals. Nako, yan mga kababayan. Libre daw sa mga hospital ng gobyerno ang bakuna para sa rabies. Pero, eto naman ang sabi ng ating mga kababayan. Dito po sa kanilang mga naging komento, nako po, talagang medyo ah, they are against, no? Dito po sa sinasabi ni Jose Claire Castro. Ito po ang sabi, no? Hmm. Sino nagsabi sa iyo? 6K nga nagastos ko sa anak ko to, sa anak ko. Yung isa naman po, 4.8 nagastos ko sa 4 shot, 4 na shot sa center, anong libre. First shot libre pero bago yon pila ka haba, tapos second shot hahanap ka ng kahati sa gamot. Nako po. Kita nyo na yan mga kababayan, no? Hindi naman pala libre yung si Claire Castro. Bakit sinasabi mong libre? No? Talagang magsisipuntahan yan sa mga government hospitals, no? Sabi pa po dito ni ikapitong sumpa. Libre saan hospital? Mas inuna pa nga, di ba, yung libreng funeral service kesa sa health program. Nako, itong gobyerno natin. Mukhang alam na alam nilang maraming magugurgur kaya libre na ang funeral services mga kababayan. Katiaw Mania, sabi po dito ni Belinda Espares Lumbreo. Katiaw Mania, ibig sabihin na joker, no? Nagjo-joker itong si Castro. Anyway, mga kaubayan, what I'm trying to point out dito, no? Hindi kaya ito fake news na sinasabi ni si Claire Castro, di ba? Kasi yung ating mga kaubayan, sila mismo ang witness, no? Nag-testify that this statement is not true. So, tapos against kayo sa fake news, di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan? Comment nyo na lang po. At eto, mukhang nanginginig sa takot ang Kamara, no, kay Vice President Sara Duterte. Sabi po dito ni Representative Jude Asedre ng Tingog Party List yata ito. Sabi niya po dito, hindi malayo na she will harm the president. Nako, she has already demonstrated what she is capable of. Nako naman. If we continue to delay justice, we may be placing our commander-in-chief in serious danger. Nako naman talaga, mga ko. Si PBBM pa talaga ngayon ang nasa in danger, no? Sa kabila ng ginawa nila sa Duterte, si PBBM pa ang delikado. Yan mga kaubayan. Ano po inyong masasabi dito sa pinagsasabi ni Jord Asedre? Na nanganganib daw si President Bongbong Marcos Jr. kay BP Sara sa kabila ng mga ginawa nito sa Duterte, no? Oh.
Huwag kang mag-alala, Jude Acer. Nandiyan naman si General Torre, 'di ba? General Torre will do anything to protect the president, 'di ba? Hmm. Ano po ang inyong masasabi mga kababayan? I-comment nyo na lang po at eto pa. Isa pa pong kongresista ang nagsabi na, eto, sabi po ni Jewel Chua, Senate told to do, sabi po ni Jewel Chua, do this and you violate Constitution. Na parang pinagbabantaan ang Senado ni Jewel Chua. No? Hmm. Pinagbabantaan at pinaalalahanan ni Jewel Chua ang Senado. Kapag ito ang ginawa nila, they will violate the Constitution. Pero teka lang, di ba? Ang Senado at ang Kamara ay sa bagay, isang branch of government, di ba? Nasa legislative. Pero magkaiba po kayo ng iba po ang inyong mandato, di ba? Ngayon, nasa mandato ba ng isang congressman or ng House of Representatives na pakialaman ang Senado? Na parang sila na rin ang magdedesisyon para sa Senado? Teka lang, wag po natin kalilimutan mga kababayan that this impeachment complaint is originally coming from the House of Representatives. Pinakialaman ba kayo ng mga senador nang ginagawa ninyo itong mga impeachment na ito? Hindi kayo pinakialaman ng mga senador. Ngayon, huwag niyo rin pong pangunahan at pakialaman ang mga senador. Kasi parang ikaw ang lumalabag, di ba? Ikaw ang nagtitrespass ka na sa iyong mandato, Jewel Chua. No? Anyway, eto pa. Isa pang congressman. Hindi ito nanalo. Paduano pinatigil na ang investigasyon sa confidential fund ni VP Sara. Oy, bakit kaya? Ipinatigil ni Congressman Paduano ang investigasyon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nagmosyon si Kong Paduano para i-dismiss na ang pag-iimbestiga sa controversial na confidential funds ng BC. Anya, Mr. Chair, considering that all issues have been joined with regards to the privilege speech number 379 and the motu proprio inquiry of the manifestation of Representative Jervil Luestro during the budget hearing of the Department of Education in the Committee on Appropriations on September 2, 2024, I move to terminate the deliberation on the said privilege speech and motu proprio inquiry. So move, Mr. Chair. So mga kabayan, yan po ang naging statement naging motion ni Paduano sa pag-determinate dito po sa investigasyon ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ganito lang pala yun . Bakit noon hindi nyo to ginawa? Ngayon nyo lang ginawa to. Bakit dihado na ba kayo? Dihado na ba ang inyong mga ebidensya? Di ba? Kasi ganito rin lang naman pala ang kalalabasan. Iti-terminate lang din naman pala. Bakit iti-terminate? Ang tanong. Maybe, di ba? Wala talaga kayong matibay na ebidensya. Ito pa mga kababayan, sa ibang balita naman po, ito namang si Torre. Binanatan po ni Atty. Salvador Panelo. Sabi po dito, teka, i-zoom in natin ng konti. Sabi po ni Atty. Salvador Panelo, Torre is a bulldog. Bulldog, mga kaubayan. Enforcer of the present dispensation. He follows blindly illegal acts coming from his superior, like assaulting the KOJC and arresting, detaining, and jailing former PRRD at The Hague. His appointment is
an unquestionable reward for his blind obedience to unlawful orders and constitutional incursions. Yan mga kabayan. What do you think? Dito po sa sinasabi ni Atty. Panelo that Tory is the bulldog enforcer. Well, anyway, parang ganun ang lumalabas mga kabayan. At yung reward niya is very, very unquestionable, di ba? Kasi sa mga ginawa ni Tory, no? Kahit nga nung sinabi pa lang papalitan si Marbel, the ordinary Filipino think already that Tory is the next PNP chief, di ba? Ganun din tayo dito sa ating channel, no? Yun din ang naisip natin bigla. Nako, si Tory na ang maging PNP chief. Hindi nga tayo nagkamali mga kababayan. Ayan, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. PNP chief vows 3-minute police emergency response time. 3 minutes lang mga kababayan, re-responde na or nakaresponde na ang pulis natin. Teka lang. Eto. Tandaan po natin 3 minutes yan. Eto muna. Puntahan muna natin si Representative Raul Manuel at i-connect po natin kay Tory. Representative Raul Manuel sa Senado, by doing nothing, you are being partial. Teka lang. Raul Manuel, ano ka ba? Senador ka rin ba? Ikaw ba ay parte ng Senado? Ikaw po ay parte ng Kamara, House of Representatives. Pero bakit tila inuutusan po ngayon ang Senate President to do something about the impeachment, no? Dapat ang asikasuhin mo, Raul Manuel, ay yung miyembro ninyo ginahasa, no? Ni-rape ng mga seniors na miyembro rin, mga kaubayan. Kabataan party list yun di ba? Yung ni-rape. Ano ang masasabi mo dyan, Raul Manuel? And please, do something because Filipino naniniwala na ikaw ay makatarungan, kung baga, di ba? Iko-connect naman po natin dito sa 3-minute police emergency response time. Hey, General Marbel, can you please response to the rape victim of the Kabataan Party List para magkaroon naman siya ng hustisya, di ba? 3 minute lang ang sabi nyo, pero bakit ilang araw na ito, wala kaming naririnig. Ang nag-iimbestiga tuloy, kabataan party list din, no? Ay, nako. Asikasuhin nyo naman po yan, di ba? This would be a great example, no? Na maipapakita natin sa mga kabataan na wag na nilang tularan itong mga batang sumasapi sa kabataan party list na yan. Okay? Ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Niya is gusto diktahan ni Romualdez ang Senado. Parang nagpapahayag siya ng pagkadismaya na bakit ang mga senador na gawin nyo naman yung trabaho nyo, tapos na namin. Tungkol ito sa pagka-postpone ng reading ng articles of impeachment. Supposed to be bukas, June 2. Pinospone ng Senado sa June 11 na lang daw. Ito na nga, marami nang nagre-reklamo. Okay, pakinggan natin si Speaker Romualdez, then bigay tayo ng opinion. Ibig sabihin kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso RDs, tapusin na lang yung trabaho nila. Diba? Yung lindat, yung SONA priority, tapusin na lang. Tapusin na lang yung trabaho nila. Tingin lang tayo porque tapos na yung trabaho natin Kadugay. Balik-sesyon na sa Lunes ang Kongreso, pero uunahin muna ng Senadong isabatas ang 12 priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kaya sinulatan na ni Senate President Francis Escudero si Speaker Martin Romualdez para ipaalam na imbis na June 2, June 11 na nila pakikinggan ang pagpasa ng sakdal sa PISE. Yung mga kaibigan natin sa Senado, ibig sabihin kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso RDs, tapusin na lang yung trabaho nila. Diba? Yung lindat, yung SONA priority, tapusin na lang. Tapusin na lang yung trabaho nila. Tingin lang tayo porque tapos na yung trabaho natin Kadugay. Balik-sesyon na sa
So yan mga kabayan, dismayado si Speaker Martin Romualdez. Sino ba ang hindi didismaya mga kabayan, di ba? Matapos niyang gastusan yung pagpapapirma ng impeachment complaint na yan, no? Di ba? Hindi lingid sa ating kaalaman na may kapalit po yung pagpipirma-pirma ng mga tongrista dyan sa impeachment na yan. Ngayon, siyempre bilang ama, bilang pasimuno ng impeachment na ito, ay talagang medyo malidismaya ka dito sa ginagawa ng Senado na instead, madaliin, bilisan ang pagkilos, pero hindi yata pumapabor ang pagkakataon dito kay Speaker Martin Romualdez, kaya ito, nagbubungang suso si Romualdez dito sa mga nangyayari ngayon sa Senado. Parang ano ba? Presidente ba ito? Si Speaker Martin Romualdez, bakit ganun siya magsalita sa Senado, no? Anyway, Speaker Martin Romualdez, mas mataas po ang Senado kaysa po sa inyo, 'di ba? Kaya dapat kaunting galang naman po. Dahil nung nasa inyo po ang impeachment complaint na ito, wala namang sinabing masama ang Senado or against ang Senado sa ginagawa ninyo. Bagkus ay pinabayaan nga kayo na gawin ang lahat ng inyong makakaya, no? Para maipasa nyo lang itong impeachment na ito. Pinabayaan kayo, hindi naman kayo pinakailaman. Pero bakit ngayon, kaunting delay lang para na kayong sinisilaban na ang puwit ninyo at hindi na kayo mapakali, di ba? Kaunting kaunting respeto, no? Kumbaga, parehas naman kayo elected by the people. Mas mataas nga lang ang mandato ng mga senador kaysa po sa inyo. Lalo na ngayon, kayo ngayon, di ba? Wala kang kalaban. Walang kalaban si Speaker Martin Romualdez nung tumakbo po siyang congressman. So yan. Kaya ang masasabi natin ay napakaliit po ng ninyo. Karapatan, di ba? Para ganyanin niyo po ang mga senador. Ang atin lang po dito ay kaunting respeto naman. Ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. Para malaman po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.